Magandang aram sa iyo. Naranasan mo na ba yung, alam mo yun, gumawa ka ng desisyon na parang ang bilis, tapos sa isip mo parang okay to, tama to, sigurado ka pa nga. Pero ano, paglipas ng panahon bigla mong na-realize, teka, parang hindi pala yun yung best move. Madalas mangyari yan, di ba? So, ano kaya yung nagkulang? Sapat na impormasyon ba? O baka timing lang? O ito yung mas malalim, yung pagkilatis or discernment ba yung wala? Ito yung mga tanong na susubukan nating himayin ngayon. Gagamitin natin yung mga ideya galing sa librong Wisdom in the Storm. Ang goal natin, simple lang, tulungan ka naming maging mas matatag, mas malinaw yung pag-iisip mo sa pagharap sa mga, alam mo na, pagsubok, desisyon. Lalo na pag yung paligid parang ang gulo, di ba? Hindi tiyak. So handa ka na bang sumisid kasama namin dito sa paghimay na to? Sige, umpisahan natin sa pinaka-basic. Kasi madalas, lalo na ngayon, ang dami-daming impormasyon, di ba? Data dito, news doon. Akala natin ang kulang lang mas marami pang informasyon. Pero sabi dito sa material natin, baka hindi naman pala yun. Baka hindi impormasyon ang kulang, kundi direksyon. At dito, pinapakilala yung idea ng karunungan, parang isang kompas, isang gabay. So, para sa'yo, ano kaya yung parang truth north mo? Yung parang hatak sa'yo pabalik sa tama pag nalilito ka na? Mga goals mo ba yun? Mga values, yung mga prinsipyo mo? O para sa iba naman, baka yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, perhaps. Importante kasing malinaw yan sa'yo kasi yun yung magiging basehan mo, di ba? Oo, tama yan. Kasi pag wala kang malinaw na true north, kahit gaano pa karami yung hawak mong mapa o data, maliligaw ka pa rin talaga. Ang ganda nga nung analogy ng kompas eh. Kasi yung kompas hindi naman niya sinasabi sa yung eksaktong kalsada, di ba? Pero sinasabi niya kung nasaan yung norte. Yung direksyon. At dito pumapasok yung sinasabi mong pagkilates or discernment. Mas importante daw yun kaysa sa bilis lang ng pagkilos o yung dami ng info na natatanggap natin. Bigla kong naalala yung kwento ni Solomon sa Biblia. Di ba nung pinapili siya kung anong hihingin niya, hindi siya humingi ng yaman o power. Ang hiningi niya, karunungan, para mapamunuan niya ng tama yung mga tao niya. Oo nga, no? Classic example yun. Galing. At kung i-apply natin yun sa atin ngayon, kung ikaw si Solomon, ano kaya yung katumbas na healing mo? Siguro hindi naman kaharian yung pinamamahalaan mo, pero may mga responsibilidad ka rin, di ba? Sa pamilya, sa trabaho, sa community. Anong klaseng wisdom yung pinakakailangan mo para dyan? At isang mahalagang tanong dyan para sa iyo na nakikinig. Kapag napupunta ka sa mga sitwasyon na, alam mo yon hindi clear-cut, yung mga gray areas daw, saan ka ba talaga kumakapit? Umaasa ka lang ba sa mga dati mong ginawa? Dati kasi, ganito yung nangyari, so ganito ulit. O kaya mo bang, huminto muna, mag-pause, mag-delay, subukang intindihin yung sitwasyon sa mas malalim na level. Para sa iba, kasama dito yung paghingi ng divine insight, di ba? Hindi ito pagiging mabagal, pagiging malalim. Malaking pinagkaiba nun. Kasi yung bilis na walang direksyon, parang sayang lang sa energy. Totoo yan. Napaka-importante niya, lalo na sa panahon ngayon, na ang bilis ng lahat. Okay, sige. Punta naman tayo sa isa pang common na pitfall. Yung pagtingin natin sa mga bagay na komplikado, na parang simple lang sila. Alam mo yon? May malaking problema, tapos yung naiisip mong solusyon, parang andali lang. Pero yung pala, ang daming layers. Ang daming connections, history, mga taong involved na hindi mo nakita agad. Tinatanong nga dito, gaano ka kadalas mapagkamalan yung komplikado bilang simple at ano yung naging epekto? Baka may nasaktan ka o baka yung solution mo pang surface level lang pala. At dito nagiging interesting yung usapan. Kasi yung pag-accept pala na, okay, komplikado talaga to. Imbas na mainis ka, sign na pala yun ng maturity. Maturity sa leadership, sa buhay, hindi ibig sabihin na give up ka na, kundi naiintindihan mo lang na walang magic wand. Walang quick fix. Kailangan ng masusing pagtingin. Dito na papasok yung konsepto ng systems thinking. Systems thinking. Ano nga ba yun ulit sa mas simpleng paliwanag? Paano ba yun? Isipin mo yung iceberg. Di ba yung nakikita lang natin yung tip?
yung nasa ibabaw ng tubig. Yun yung simptomas. Halimbawa, yung laging nag-aaway yung dalawang tao sa team mo. Yun yung nakikita mo, yung simptomas. Pero sa ilalim, nandun yung mas malaking parte ng yelo. Yun yung sistema. Baka pala may problema sa communication nyo, o baka may history sila, o baka yung structure mismo ng team. So, ang systems thinking, tinitingnan mo hindi lang yung nasa ibabaw, kundi yung buong structure sa ilalim. Paano sila konektado, ano yung mga pattern, ano yung ugat talaga. Kasi kung sintomas lang atakehin mo, babalik lang yan ang babalik, parang weed lang. Okay. Parang sa doktor nga, hindi lang yung ubo ang gamot, kundi yung cause ng ubo. Okay, gets ko. Makes sense. At nabanggit din yung paggamit ng mga kwento, mga talinghaga, parang yung ginawa ni Jesus. Paano yung nakakatulong sa complexity? Kasi yung mga talinghaga, parang hindi sila nagbibigay ng direktang sagot na A or B, di ba? Madalas, naglalatag sila ng sitwasyon, ng kwento. Tapos, ikaw yung mapapaisip. Pinapagana niya yung imagination mo, yung abilidad mong makita yung mga koneksyon na hindi agad-agad kitang-kita. Kasi sa komplikadong mundo, hindi laging sapat yung facts and figures lang. Minsan, kailangan natin ng mga kwento para maintindihan yung mga hidden dynamics, yung human side ng mga problema. Kaya yung tanong para sa'yo, meron ka bang sitwasyon ngayon na pinipilit mong isimplify, pero sa totoo lang, kailangan ng mas malalim na pagtingin sa buong sistema? Imbes na magmadaling maghanap ng sagot, baka ang kailangan mo muna, magtanong ng mas magagandang tanong. Magandang reflection point yan. At dahil napag-usapan na natin yung pagkilatis, palalimin pa natin yan. Ito yung pangatlong tema natin, ang halaga ng tunay na discernment. Kasi minsan, ang dali natin sabihin, susundin ko lang yung kutob ko, yung gut feel. Okay naman yun minsan, pero paano natin malalaman kung yung kutob na yun ay tunay na discernment o baka impulse lang? Baka dala lang ng takot o ng gusto o ng pagod. May tanong nga dito, paano kung yung tinatawag mong gut feel, impulse lang pala na nakadisguise? Ang hirap i-distinguish minsan, no? Oo, napakahirap nga at kailangan talaga dyan ng self-awareness, pagiging tapat sa sarili. Kasama rin dito yung paghingi natin ng payo. Di ba? Pag lumalapit ka sa iba para humingi ng advice, ano ba talaga yung hinahanap mo? Gusto mo ba talagang marinig yung tapak nilang perspective kahit masakit o hindi pabor sa'yo basta't align sa prinsipyo? O ang hanap mo lang yung kakampi, yung magko-confirm lang ng gusto mong gawin para gumaan yung loob mo? Importante yun i-check sa sarili natin. Ano yung motibo ko sa pagtatanong? Naku, medyo tagos yun Pero totoo, dito ngayon, pumapasok yung isang napaka-useful na tool na binigay sa material, yung 4 na filter sa pagdedesisyon. Pwede mo bang i-explain yun? Oo. Ito, parang checklist or framework bago ka gumawa ng importanteng desisyon. 4 na tanong lang naman Una, ito ay katotohanan. True? Based ba to sa facts, sa reality, o baka assumptions lang? Nag-research ba ako? Pangalawa, ito ba ay mabuti? Good. Makakabuti ba to, hindi lang sa akin pati sa iba? May prinsipyo bang matatapakan? Naka-align ba sa tama? Pangatlo, ito ba ay nasa tamang panahon? Timely. Ngayon na ba dapat to? Baka masyadong maaga o baka late na. Crucial ang timing, di ba? At pang-apat, ito ba ay makadiyos, godly, o kung hindi ka religious, ethically sound ba ito? Naka-align ba sa higher purpose or moral standards? Isipin mo na lang, pag bawat desisyon mo, malaki o maliit, pinadaanan mo muna sa 4 na yan. Gaano kaya kalaki yung improvement sa quality ng mga desisyon mo? Wow! Grabe, ang laking tulong yan para hindi basta-basta, no? Hindi lang yung parang okay na to, kailangan talagang suriin. Eksakto. At hindi lang to purely logic. Sinasabi rin na kailangan mong isama yung emotional intelligence mo at yung spiritual intelligence mo. Yung emotions natin, hindi sila kalaban. Data rin yan. Pero kailangan nating maintindihan. Yung nararamdaman ko ba ngayon, nagbibigay ng valid input, like yung pakiramdam na may mali? O baka yung emotion ko yung nagdadrive ng desisyon? Like nagdedesisyon ako kasi galit ako o takot. Kailangan daw ng pause, huminto sandali, huminga, para makaramdam ng empathy, para gumana yung pagkilatis kasama ng emosyon. Hindi kontrolado nito.
Ang ganda nung integration. Hindi pwedeng puro isip lang or puro puso lang. Kailangan mag-usap sila. At yung pause, no, parang ang simple pakinggan pero ang hirap gawin. Pero siguro yun yung challenge at itong mga filter, itong pagkilates, saan ba dapat naka-anchor? Lahat yan. Dito na tayo sa ika-4 na punto, ang kahalagahan ng pagsandig sa matibay na prinsipyo. Kasi darating talaga yung pressure di ba? Deadline sa work, may conflict sa team, sa pamilya, may expectations. Sa mga panahong yon, yung mga prinsipyo mo, yung core values mo, parang goma ba yan na nag-a-adjust? O parang bato yan na kinatatayuan mo na siyang nagsasabi kung paano ka re-react sa pressure? Mahalagang tanong yan. Kasi iba yung pagiging flexible sa strategy sa pagiging kompromiso sa prinsipyo. Pwedeng mag-adjust ng plano, di ba? Pwedeng baguhin ang approach. Pero yung fundamental beliefs mo about right and wrong, integrity, pagpapahalaga sa tao, dapat ba yun gumagalaw? Sabi nga dito, delikado yung panandali ang panalo kung ang kapalit naman yung mga prinsipyong pinangahawakan mo. Baka nanalo ka nga sa deal pero nagsinungaling ka. Baka na-hit mo yung target pero may natapakan kang tao. Worth it ba yun sa dulo? Ang lalim nun. At totoo minsan ang tempting nung shortcut, di ba? Kahit alam mong medyo alanganin. Kaya, isang tanong ulit para sa'yo. Ano yung isang prinsipyo o value na hinding-hindi mo bibitawan kahit anong mangyari? Yung non-negotiable mo. At bakit? Bakit yun yung pinaninindigan mo ng ganong katibay? Pag malinaw yan sa'yo, yun yung anchor mo pag may bagyo. At related din to sa pagharap sa risk. Paano mo malalaman kung yung risk na papasukin mo ay faith-filled risk o reckless gamble lang, ambisyon lang na walang preno? Oo, yan ang tricky. Paano nga ba yung difference? Isa sa mga sinasabing panukat yung motibo mo at yung alignment pa rin sa prinsipyo. Yung faith-filled risk, madalas, ginagawa mo yan para sa mas malaking purpose, hindi lang para sa sarili mo. At kahit nakakatakot, nakaangkla pa rin sa tama. Yung reckless gamble, madalas ego yung nagdadrive o greed or desperation. At handa kang mag-compromise ng prinsipyo para lang makuha yung gusto mo. At may isang interesting na reframe dito. Paano kung yung sukatan mo ng success sa isang risky decision ay hindi lang yung resulta, kung nag-work ba o hindi, kundi yung pagsunod mo sa alam mong tama at dapat gawin regardless of the outcome. Yung obedience aspect. Nagbabago yung perspective, di ba? Bawas pressure na laging kailangang successful sa mata ng iba. Discernment, pati yung 4 na filters, tapos yung principles, ang ganda pakinggan. Pero yung pinaka-importante siguro, paano natin to gagawin? Paano isasabuhay? Kasi kung hanggang usap lang, wala rin. Dito na tayo sa last part, yung practical application. Buti na lang, may mga binigay na very concrete exercises dito. Oo, hindi to theory lang. Una dyan yung tinawag na mind sweep. Simple lang to pero ang lakas ng epekto. Kumuha ka lang ng papel o kahit sa phone mo. Tapos ilista mo lahat, as in lahat, ng nasa isip mo. Gawain, alaalahan, kailangang desisyonan, malaki, maliit, work, personal, lahat. Mga bumababagag sa'yo, mga ideas, isulat mo lang hanggang parang wala ka nang maisip. Ang purpose nito, bawasan yung mental clutter. Parang ang daming open tab sa utak mo, di ba? Para luminaw. Parang brain dump. Parang Marie Kondo ng utak. Oo nga, parang gagaan ka pagkatapos. Ano pa? Pagkatapos ng mind sweep, importante yung next actions. Para sa bawat item na nilista mo, itanong mo, ano yung pinaka-next na pisikal at nakikitang action na kailangan kong gawin para umusad to? Hindi yung malaking goal yung pinakamaliit na next step. Halimbawa, kung ang item mo, planuhin ang birthday ni mama, yung next action, hindi planuhin ang birthday. Baka ang next action ay tawagan si ate para mag-brainstorm o mag-search ng possible venues online for 30 minutes. Kailangan specific at actionable. Ito yung nag-i-ensure na hindi lang lista yan, may ginagawa ka talaga. Okay. Yan para sa mga tasks. Paano naman yung parang long-term na pag-grow sa wisdom? Dito papasok yung weekly wisdom review. Mag-schedule ka raw ng 1 oras kada linggo. Appointment mo sa sarili mo para i-review yung nakaraang linggo at planuhin yung susunod. Anong tinitingnan? Yung mga commitments mo, projects, kalendaryo.
Pero higit doon, ito yung time para magnilay. Anong natutunan ko? Saan ako nag-succeed? Saan ako nagkamali? At anong lesson? Paano ko i-a-apply yung mga prinsipyo natin next week? Ito yung regular maintenance, para hindi ka lang basta-basta naaanod sa araw-araw. Parang check-up nga. Regular check-up para sa wisdom growth mo. Ganda niyan. May pang-araw-araw din ba? Para mas consistent. Meron yung daily compass. Bago ka mag-start ng araw o kahit gabi bago matulog, mag-set ka ng intention. 3 bagay lang. 1. Isang high-impact task. Ano yung isang pinaka-importante mong kailangan matapos today na aligned sa goals mo? 2. Isang relational action. Sino yung isang tao na kailangan mong kausapin, kamustahin, pasalamatan o tulungan ngayon? Investment sa tao. 3. Isang learning activity. Ano yung isang gagawin mo today para lumago ka? Magbasa, makinig sa talk, magnilay. Kahit tig-isa lang nito araw-araw, malaking impact na yan sa paghubog sa'yo. Kasi nga 'di ba, sabi sa conclusion, ang wisdom, hindi lang kung ano yung alam mo, kundi kung sino ka nagiging ikaw, sino ka becoming. At itong mga tools na to, para tulungan ka sa journey na yon. Napakalinaw nung practical steps. Okay, so kung i-recap natin yung buong usapan natin, ano yung mga pinaka-key takeaways na pwedeng maiwan sa'yo na nakikinig? Para sa akin, una, yung shift, hindi lang info ang habol, kundi wisdom, yung compass. Pangalawa, yung pag-accept at pag-navigate sa complexity, gamit yung systems thinking. Okay lang na magulo minsan. Pangatlo, yung power ng discernment, lalo na yung 4 na filters. True, good, timely, godly, or ethical. Pang-4, yung lakas na galing sa matibay na prinsipyo, yung anchor mo. At panghuli, siguro yung pinaka-importante, yung commitment na gawin to. Isabuhay gamit yung mind sweep, next actions, weekly review, daily compass. Action talaga. Couldn't agree more. Ang ganda ng summary mo. Itong mga ideya mula sa Wisdom in the Storm, hindi lang to para sa mga CEO o manager, di ba? Para to sa bawat isa sa atin na may sariling unos, na hinaharap, mga pagsubok, mahirap na desisyon, panahon ng kalituhan. Ang mga ito, parang mga gamit, mga kasangkapan na pwede mong gamitin para hindi ka lang makasurvive, kundi para lumago ka pa sa gitna ng lahat ng yan. Sana itong paghimay natin nakatulong sa'yo para maging mas matatag at mas malinaw yung paglalakbay mo. At bilang final food for thought para sa iyo, kung totoo nga na ang wisdom hindi lang nasusukat sa dami ng alam mo, kundi sa kung sino ka nagiging ikaw dahil dito, paano kaya magbabago yung paraan mo ng pagsukat ng tagumpay mo sa buhay simula ngayon? Ano na yung itsura ng successful na araw, or linggo, o taon para sa'yo gamit yung lens na yon? Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating pagtatalakay.